Good morning! Happy weekend po sa inyong lahat. Siguro naman halos lahat sa atin or dapat lahat sa atin alam natin yung John 3:16, di ba? John 3:16 shows us the love of the Father. Di ba? Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Ito yung isa sa mga pinaka-importante and in my opinion, the most important verse of Scripture. Dahil ipinapakita yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Pero alam nyo bang meron pang isang John 3:16? Pero hindi John 3:16 kundi 1 John 3:16. Yung John 3:16 talks about the love of God for us. Yung 1 John 3:16 talks about the kind of love for us. Ano ba yung quality ng pagmamahal ng Panginoon sa atin? At yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga at gabi sa inyo. Ngayon ang pag-uusapan natin from our text, 1 John chapter 3 verse 16 to 20. Bago natin basahin, manalangin muna tayo. Heavenly Father, we thank you for this time that you have given us to look into your word. May your word enlighten us, encourage us, and empower us, Lord, to do your will. And we ask in Jesus' name, amen. Hallelujah. Basahin natin chapter 3 verse 16. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. If anyone has material possessions and sees his brother in need but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. This then is how we know that we belong to the truth and how we set our hearts at rest in His presence whenever our hearts condemn us. For God is greater than our hearts and He knows everything. Yan ang text natin. Alam nyo, sabi ko kanina, John 3:16 talks about the love of God for us. 1 John 3:16 talks about yung quality. Ano ba yung quality ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Unang-una, it is a sacrificial kind of love. Jesus laid down His life for us. Siya yung sacrifice for us. Kasi nga ang starting point natin, lahat tayo sinners. Lahat tayo, talagang sinners tayo. At lahat ng sinners, ang pupuntahan is impyerno. Dahil yan ang consequence ng sin, death or separation from God. Okay? Lalayo tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan natin. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, binigay niya ang kanyang anak. At ang kanyang anak naman, ibinigay niya ang kanyang buhay as sacrifice. Bakit? Kasi nga ang kabayaran ng kasalanan ay buhay. Okay? At si Jesus Christ ang namatay para sa atin. So at nabuhay tayo. Okay? Para bang may utang ka sa speeding ticket, $200. Punta ka sa presinto. Magbabayad ka. Sabi sa'yo, Raymond, wala ka ng utang kasi binayaran na. May nagbayad na para sa'yo. So libre ka na, wala ka ng utang. Wala na rin tayong utang sa Panginoon, sa kasalanan natin. Can you imagine? Kasi binayaran ng buo ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang ating Panginoon. Yan ang ginawa niya. It's a sacrificial kind of love. Not only is it sacrificial, it is self-sacrificial love. Christ laid down His life for us. Ibinigay niya ng buong puso ang kanyang buhay para sa atin. Alam niyo, hindi siya pinatay ng mga Romans. Hindi siya pinatay ng mga Hudyo. Ibinigay niya ang buhay niya ng kusa para sa ating lahat. Amen? At yan ang klase ng pagmamahal ng Panginoon. A self-sacrifice. Okay? The third quality is it's tangible. Nakikita. Sabi ng Panginoon, mahal ko kayo. At ipinakita niya yung pagmamahal in His Son, Jesus Christ. At ang pinakita naman ng anak, pinakita niya ang pagmamahal sa atin by His death on the cross. Nakikita yung pagmamahal. Kasi nga, minsan sinasabi natin, mahal ko yan. Pero wala kang namang ginagawa. So yung mahal mo yung mga kapatid mo, hindi mo naman sila tinutulungan. Paano mo masasabing nasa sayo ang pagmamahal ng Diyos? Sabi nga ng ating text, di ba? Kasi nga ito yung nangyayari. Pag sinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong puso. At yung panibagong puso kung bibigyan ng Panginoon sa atin, nandyan dyan ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ang siyang gagabay sa atin para maramdaman natin yung pagmamahal ng Diyos, para makayanan din nating gumawa ng self-sacrificial love.
Hindi naman tayo siguro mamamatay. Okay? Hindi naman natin gagawin yung meron ng Cecilia Electrica or firing squad tapos sabihin mo, hindi. Ako na lang ang Cecilia Electrica ninyo. That's not the kind that is spoken here. Okay? Pero ito yung self-sacrifice din natin. Sacrificing a bit of ourselves. Sacrificing a bit of our time, our talent, our treasures, our ability, our comfort. Sometimes it's inconvenient to help others. But we do this because we have the love of God in our hearts. Sabi nga ng text natin, kung wala yung drive to help others, baka wala yung pagmamahal ng Diyos sa puso natin. Alam niyo, I'm so passionate about this change of heart. Dahil noong 1987, nung isinuko ko yung buhay ko kay Jesus Christ, alam niyo, makasalanan ako noon, makasalanan pa rin ako hanggang ngayon. Pero binago ng Panginoon ang puso ko, binago ng Panginoon ang pananaw ko sa kapwa ko tao. Nagbago. Nagkaroon ako ng pagmamahal sa kapwa ko tao na wala noon. Kaya alam ko, ito nga yung sabi niya, this reassures us then. Di ba? So, ito yung bunga ng loving others. Number one, we're obedient to the command of God. Pero number two, we now are not condemned. Sabi nga niya, and how we set our hearts at rest in His presence. Alam natin, we can rest na we are for sure. Sabi nga ni Paul, there's now no condemnation for those who are in Christ Jesus. At alam natin ito dahil ang pruweba, yung pagmamahal na nasa puso natin for others. Sinuko na ba ninyo yung buhay nyo kay Kristo? Kasi kung sinuko nyo na, alam nyo yung ibig kong sabihin, itong pagmamahal sa ibang tao. Pero kung hindi pa ninyo sinusuko yung buhay nyo sa Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi niya sa Mark 1:15, the kingdom of God is near. Repent and believe the good news. At alam nyo, pag ginawa niyo yan, bibigyan din kayo ng Panginoon ng bagong puso. Then you can love others with the kind of love of God. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa iyong salita. It's so clear, Lord, what you want from us. And we pray, Lord, that you change our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Have a great weekend. God bless you.